Good morning, sir. This is our report about RNA interference or ribonucleic acid interference. Introduction. RNA interference or RNA is a biological process used in agriculture to regulate or silence specific genes in plants and pests. Through this method, scientists can develop crops that are more resistant to diseases, insects, and environmental stress. RNA helps improve crop yield and quality in a natural and precise way, making it an important tool for sustainable farming and agricultural technology. Okay, ang RNA interference daw is a biological process nga ginagamit sa agriculture para kontrolon ang mga specific nga genes. Ang specific nga genes sa isa ka plant para sa para mo fight sa mga pests. And then in this way, makahimo sila og ang mga scientists makahimo sila og new crops nga kaya mo laban sa mga sakit, sa mga insect, sa mga stress sa palibot. The next is the history. Okay, ang ilang early observation is atong 1990s. Dili pa siya matawag og RNA interference, which is ginatawag nila siya og co-suspension in plants. Researcher noticed that inserting extra copies of a gene in a plant sometimes silence both the introduced and native gene, a phenomenon later understood as RNA-like mechanism. This was first observed in petunias with altered flower colors. Okay, ang ilahang early observation is atong 1990s. Dili pa siya matawag og kanang RNA interference, kundi ang ilang gitawag is co-suspension in plants. It's because nganong co-suspension siya? It's because ang mga research through inserting new genes, same genes in one plant is ang katong specific genes nga naanan niya ang native nga gene. Same gene nga ilahang i-insert ato nga plant is kaya niya through inserting ato nga gene is kaya niya i-silence ang gene nga originated na daan ato nga plant. Mao siyang gitawag og co-suspension, which is makuha na siya, masabot lang siya og kanang RNA, like mura lang siya og RNA mechanism. Okay, the next is discovery and mechanism. By 1998, ang RNA is na-identified by Dr. Andrew Farr and Dr. Craig Mello. Discovered RNA and Caenorhabditis elegans. Although initially in animals, the discovery inspired researchers to explore RNA in plants and agriculture. Scientists realized RNA could be used to silence undesirable genes in crops, including those responsible for susceptibility to virus, pest, or other diseases. So, ang ilahang kuan is, atong 1998 is, na-identified na ang RNA. Una siya na-discovered sa animals, nahimo siyang inspiration sa mga scientists nga, okay, pwede na to siya. What if pwede na to siya gamiton sa crops? What if ato siyang gamiton sa crops? Ato siyang sulayan og silence ang specific gene sa crops para maka-create og ganang crops nga kaya mo fight sa ilang specific insect nga gusto sa mga diseases og insect nga ilahang nga kaya ma-resist ato nga plants. Okay, the next is ang importance of RNA. First is pest and diseases resistant. Pest and disease resistant. Why pest and disease resistant? It is because through RNA, kaya nila maghimo og kanang crops nga resistant sa pest and diseases. Kaya nila katong crop is ilahang gamito ay ilahang i-modified para katong crop is ilang i-modified para kaya niya mo fight ato nga disease nga ilahang gusto nga i-resist ato nga plants. Okay, for example is the cotton plants using RNA to resist bollworm infestation. Okay, ang cotton plants. For example is ang cotton plants.
Ang cotton plants is ilahang gi ilahang gigamitan og RNA interference. Ilang gamitan og RNA interference kay para kaya mo fight sa bollworm infestation. Para kaya niya mo fight sa mga kaya niya mo fight ato nga kaya niya mo fight ato nga disease. Kaya niya mo fight ato nga damages sa mga pest. Okay. The next is enhanced crop yield and quality. Enhanced crop yield and quality, it's because through RNA, makahimo sila new plants nga kaya mo resist sa pests and diseases, which is mag-result siya sa nindot nga ani o quality nga mga crops nga maproduce gikan sa field. The next is reduction of chemical inputs. Reduction of chemical inputs, it's because through ato nga plants ay through RNA naka-create sila og crops nga kaya mo laban sa pests and diseases, which is dili na siya kinahanglan maggamit og mga chemicals. Di na nimo kinahanglan mo gamit atong mga chemicals para mo fight atong mga diseases, para makatabang sa plants nga para mo fight ato nga mga pests para dili siya ma-damage ang plant. Okay. The next is control of invasive species. RNA can target genes in invasive insects or weeds population without affecting non-targeted species. Okay. The next ay controlling invasive species, which is ang iyahang ginamin through ato nga specific genes nga ilang gisilence sa isa ka plants is kaya nila maka-create og new variety nga kaya mo laban sa mga species, which is dili na sila nga katura jud specific nga pest, katura specific nga mga weeds ang iyahang kaya i-control. Ang katong kaya ra gyud niya nga labanan nga mga pest. Katura mo iyahang patyon nga mga pest, katura iyahang patyon nga weeds. Dili na siya magkinahanglan og kayo magamit kag chemicals is mapatay nimo ang beneficial insects. So through ana nga crops nga ilahang na create, through ana nga plants nga ilahang nahimo gamit ang RNA is specific ana siya kana ra jud nga specific nga pest, specific nga weeds ang ilahang i-control. Kana ra jud siya. The next is abiotic stress tolerance. Okay. Through RNA kaya nila maghimo og new varieties nga kaya mo laban sa mga droughts, stress sa palibot niya or anything sa mga kainit ingato yung ana by silencing these stress sensitive genes sa plant. Ilahang gamitan og RNA nga ilahang para ma-mute nila ang katong gene sa sulod sa plants nga dili na siya ana ka sensitive sa palibot. Nga kaya niya nimo laban og kaya niya mo laban og kainiton, kaya niya mo laban og kabugnuon, kaya niya mo laban og basta sa ilahang gusto nga ug unsay gusto nila labanan ato nga plants, ug unsay gusto nila kaya i-tolerate ato nga plant. The next is nutritional improvement. Okay, nutritional improvement, for example, is the rice. Ang rice is kaya nila i-modify. Kaya nila maghimo og new variety nga okay, rich ni siya sa vitamin A. Dapat rich ni siya sa ato nga vitamins. Dapat rich ni siya sa through RNA. I-silence nila ang genes dito nga ay kani siya bad ni siya. O kani siya through silencing ani nga genes kaya nila mo produce og new varieties or new crops nga kaya nga mas more rich ani nga vitamins. Dapat ato ana. Okay. The next is precision and safety. Precision and safety, it's because unlike sa mga traditional breeding or chemical control, RNA interference is specific, reducing risk to human, animals, and beneficial organisms. Okay, kasi through RNA, ang katong ilahang na produce nga crops is dili naman mo siya kinahanglan mag-spray og mga chemical which is harmful siya sa animals and humans, which is maka daot pud siya sa mga kuan pud siya mamatay pud ang mga beneficial organisms. Mo na siya nga precision and safety kay dili man siya nga naka-harmful, kay dili man siya nga nakadagan ang chemical nga imong magamit kay ang plant itself mao naman siya mo patay sa mo control sa pest and diseases sa iyang palibot, which is mingon siya katong ra nga pest ihang patyon
kani nga pest is harmful ni siya sa kwa, so kani siya dili ni siya pwede i-control ko ni siya. So ang plant itself may magbuot kung unsa nga weeds o ang plants o iyahang kuanon. Dili na ka kinahanglan mag-spray og chemicals nga makaka-affect sa mga humans og kuan kanang mga animals. The next is how it works. RNA interference works by turning off or silencing specific genes inside a cell. Normally, gene use messenger or mRNA to send instructions for making proteins. In RNA, small RNA molecules called siRNA or mRNA or microRNA attach to a target mRNA and block it to destroy it. This stops the production of the protein that the gene was supposed to make. In agriculture, this process is used to silence harmful genes and pests or diseases so they can't damage crop. Control plant genes to make them stronger, more nutritious, or more resistant to stresses. Example, a crop can be engineered to produce RNA that targets a specific pest vital gene. When the pest eats the plant, the RNA molecules enter its body and silence the gene, causing the pest to die or stop reproducing without harming the environment. Okay, ang RNA interference daw is through is a silencing kanang siya o kanang ang iyang work is mag-silence siya sa genes sa isa ka plants. Iyahang kumbaga iyaha siyang i-silence ang plant ay ang genes sa isa ka plants, which is dili ito siya kaaya-aya nga genes. For example, ang crops nga ilahang gi-engineered is nagbutang sila og RNA didto. Okay. Ug mukaon ang pest ato nga plants. Is magkuan siya ang RNA nga molecules ilang gibutang dito is mag-enter siya sa body sa kanang pest, which is mauna to siya mupatay sa pest ay mag-silence atong gene sa pest para mamatay, and then dili na siya ka-reproduce. Mauna siya nga mag-control niya tong kuan sa iyang environment, mag-control niya ang pest ato nga environment. Dili siya ingana ka kuan nga dili na siya maging anak kadaghan ang mga pest. Mauna siya nga para makontrol niya, mauna siya magdiretso og kanang patay sa pest, which is dili na ka kinahanglan maggamit og chemicals para mapatay nimo tong nga pest kay ang plant itself na dito mo mapatay sa iya. Ang dili na nako siya kaya angat. Next is step by step discussed by Miss Chaton and so step-by-step process. First is introduction of double-stranded RNA. The process begins when a double-stranded RNA that matches a specific gene is introduced into the cell either in a plant, pest, or pathogen. So, ang double-stranded RNA gihimo aron mo match sa specific gene nga gusto nimong ipa-silence or ipa-stop ang function. So, sa tanom is ginagamit ang double-stranded RNA to protect our plants from pests and diseases. The next is number 2, cutting off the dsRNA into small pieces. An enzyme called dicer cuts the long dsRNA into short fragments called small interfering RNA. So, cutting off double-stranded RNA into small pieces. Sa sulod sa cells, ang enzyme nga dicer mo recognize sa taas nga double-stranded RNA into small pieces nga gitawag og small interfering RNA. Ang small interfering RNA mura siya og messenger nga mao'y mag-ingon sa cells kung asa nga gene ang i-target. For example, sa tanom nga rice, ang scientist naghimo og double-stranded RNA nga nakatarget sa usa ka importante nga gene sa brown plant hopper. So kung mukaon ang brown plant hopper sa rice is makakaon siya sa double-stranded RNA, then sa sulod sa lawas sa plant hopper, ang enzyme nga dicer muila sa
double-stranded RNA og putlon ni dicer into a small pieces nga gitawag og small interfering RNA. So kining mga small interfering RNA muadto sa gene nga ilang git-target og muhunong sa paghimo og protein nga gikinahanglan sa pest. So ang result sa brown plant hopper is dili na makatubo og tarong og naasad siya'y apruhan nga mamatay. Then next is formation of rest complex. This small interfering RNA join with a group of proteins known as the rest or RNA-induced silencing complex. So ang RNA-induced silencing complex mura og search and destroy team. Gamit ang small interfering RNA as a guide para makit-an ang matching messenger RNA. And then next is binding to target messenger RNA. The small interfering RNA guides rest to the messenger RNA that has a matching sequence. So, ang messenger RNA mo mao ang blueprint para sa paghimo og protein. Kung makit-an sa RNA-induced silencing complex, mapahunong niya ang paghimo sa daotang protein. The next is degrading of target messenger RNA. Once boundaries cuts or destroy the messenger RNA, this stops the messenger RNA from producing its protein. So, kung wala na messenger RNA ang usa ka cells, dili na makabuhat sa protein o mapahunong na ang gene. For example, sa kamatis, ang RNA interference siya ang mutarget sa messenger RNA sa virus nga naghimo nga nag-cause sa leaf curl. Ang RNA-induced silencing complex siya ang mubungkag sa viral messenger RNA. So mapastop na ang virus sa paghimo og protein, then ma-stop na ang disease. The next is So ito sa roles of RNA. So first is, or number one is sequence of specificity. So RNA works only when the small RNA or siRNA or miRNA matches the target mRNA sequence exactly. So meaning, ang RNA is mugana lang pag exact match ang small RNA o siRNA or small RNA o mRNA sa target niya nga mRNA. So example is mura rin siya og susi or kandado. So kung natin susi, syempre ma-open na to ang kandado. So meaning usa pa pud kung magmatch siya, so meaning usa pa pud magana yang gene silencing. So mo to yung nga precise kayo ang RNA kay dili jud niya gina-target ang mga unwanted and unmatched gene. So ang safe RNA kay controlled ang effect ane. Then number 2 is double-stranded RNA requirement. So the process starts with double-stranded RNA or dsRNA, which is recognized by the cell and cut into smaller pieces. So tanang process daw is nag-start jud sa double-stranded RNA or dsRNA. So example, so pag nakita daw sa cell ang dsRNA, ma-detect sa RNA kung harmful ba or virus. So maong na enzyme nga ginatawag og dicer. Mao ni ang cut para mahimong siRNA dayon. Ang siRNA mao ni ang mahimong main character sa RNA process. Then number 3 is RIS complex activation. The RNA-induced silencing complex or RIS must form for RNA to function. It uses one stranded of the siRNA to find and destroy the target mRNA. So mao ni ang murag team. So ang RIS complex activation mo
mao ni ang murag team or machine sa sulod sa cell nga mahimong actual silencing. Then isa lang ang strand sa RNA ang gamiton para guide sa strand. Then mao to yang mahimong search tool para makita ang exact target nga mRNA. Then number 4 is mRNA degradation or translation block. Once bound, the RIS either cuts the mRNA or destroying it or blocks it from making proteins. So, pag nakita na sa RIS ang target nga mRNA, then mahimong gene silencing mismo. Then nasa duha ka possible outcomes. Una is mRNA degradation. So, mRNA degradation putlon sa RIS ang mRNA, then pag naputol na, dili dayon ni makita or mabasa sa cell machinery. Yung ikadwa is translation block. Sa translation block, dili niya ginaputol ang mRNA pero ginaharangan niya ang ribosome. So meaning, wala dyapoy protein nga ma-express. Ayun. Number 5 is gene silencing. So, gene silencing is temporary. The effect of RNA is usually lasts only for a limited time unless this RNA is continuously produced or expressed. So what was about panandalian lang daw ang effect sa RNA. So dili daw mo dugay ang gene silencing kung walay continuous nga paghimo sa dsRNA. So what was about without this dsRNA, ang genes is mag-return siya into normal. The number 6 is natural and controlled process. RNA is naturally occurs in plants, animals, and humans as a defense against viruses or to regulate genes. Scientists can also use it intentionally for crop improvement or pest control. So RNA is natural na daw siya sa mga tanom, hayop ug sa mga tao. Then ginagamit daw bilang protection laban sa mga viruses o para ma-regulate sa mga genes. Then bali mo ni siya ang murag natural defense mechanism sa mga plants, animals ug humans. Then mo siya ga-fight para sa viruses and regulate genes. Then this is sa biosafety and RNA. Biosafety ensures that RNA technology is safe for humans, animals, and the environment. Number 1 is environmental safety. RNA crops should not harm beneficial insects, soil organisms, or surrounding plants. So meaning, need siguraduhan sa RNA crops nga dili makadaot sa environment tulad ng beneficial insects like bees and ladybugs, then soil organisms. Yung reason is para dili maapektuhan ang ecological balance o dili makakos og unintentional harm sa mga healthy species. The number 2 is human and animal safety. RNA products should not produce toxins or allergens in food. So, dapat siguraduhon po daw nga ang RNA products kay dili ga-produce og toxins or allergens sa pagkaon. Yung reason is para safe kaunon sa tao or hayop, and then mawasan po ang allergic reaction or poisoning. The number 3 is containment and testing before releasing RNA crops. Strict testing is done to avoid unintended effects on ecosystem. So, bago release ang RNA crops, need pa daw na moagi sa mga laboratory and field test para makita nga ay na-by unintended effects sa ecosystem. Yung reason is para dili ma-produce ang isa ka crop nga pwedeng makadaot sa natural species or magkakos og environmental imbalance. The number 4 is regulatory oversight. So government agencies review and monitor RNA crops to ensure they meet safety standards. So, may mga government agency nga naga-review o ga-monitor sa RNA crops para sa sigurado nga pasado sa safety standards nila. Yan ang reason is para nato neutral and expert authority na nagbe-verify nga safe gyud ang product gikan sa para bago i-release sa public. Ang example is sa mga agencies is like USD o FDA. Then dito sa
Bioethics and RNA. Bioethics addresses the moral and social responsibilities of using RNA. Number one is fair use. Farmers, especially smallholders, should have equitable access to RNA technology. So, dapat daw tanang farmers, lalo na sa mga small farmers, ay magkaroon daw ng pantay nga access sa RNA technology. Yung reason is, para dili lang daw ang big companies ang makinabang. Then, kailangan daw po mag fair and accessible sa mga nangangailangan. Yung number 2 is informatization. Consumers should be aware if food comes from RNA-modified crops. So, kailangan kabalo po ang mga consumers nga gikan ilang ang mga pagkaon sa RNA-modified crops. Yun yung reason para makahimo sila og nga responsible choice ayon sa kanilang beliefs, health concerns, o preference. Example, proper labeling sa food products. Then, number 3 is environmental responsibility. Developers should avoiding harming biodiversity or creating ecological imbalance. So, dapat siguraduhon pod ang paggamit sa RNA ay nga dili makadaot sa atong biodiversity or sa ecological imbalance. Then, number 4 is long-term impact. Ethical use of considers future generation avoiding irreversible changes to nature. So, ethical use of RNA means iniisip ang future generation. Dapat po iwasan ang permanent or irreversible damage sa nature. The reason is para hindi pwedeng ngayon karon lang nga generation ang makinabang. Kailangan sustainable o safe kahit sa pang long term. And there's a insight or conclusion. RNA interference is a powerful biotechnology that allows precise control over specific genes in plants, pests, and pathogens. Its applications in agriculture such as pest control, disease resistance, stress tolerance, and improved crop quality make it an important tool for sustainable farming. RNA offers a safer, environmentally friendly alternative to chemical pesticides, helping farmers increase yields while protecting ecosystem. However, careful attention to biosafety, bioethics, and public perception and regulatory standards is essential to ensure its responsible use.